Muli po, magandang umaga. Halos magpapatanghali na po ngayon. Kanina po ay may ini-record ako, nag-start ako mag-record, mag-audio record, mga 10:00. Pero mukhang alam nyo na, pagka tayo magsisimula ng salita ng Diyos, may nang iistorbo. Alam nyo naman po na ang ating kalaban ay bagamat hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin dahil nga sa binigay na karunungan ng ating Diyos. Kasi po, kaya po tayo nag-aaral nga ng salita ng Diyos dahil para malaman natin ang pagtuturo ng ating Ama sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga propeta noon na ginamit bago dumating ang Panginoong Hesukristo at ng mga disciple na ginamit din naman ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kadagdagang kaalaman po, for additional information, ang gawa po ng kaaway ng Diyos, ang mga kampo ng mga masamang espiritu na hindi nakikita, subalit nararamdaman ito ng mga anak ng Diyos, ay sila po ay sobrang nakabantay sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga taong alam nila na nag-aaral ng salita ng Diyos, nagsisikap mag-aral ng salita ng Diyos, sobrang nakabantay po yan. Nako, kaya po, let's rebuke. By the blood of Jesus, we rebuke all the bad spirit, all the disturbances, all the hindrance na pumapasok sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig ng salita ng aming Diyos Ama sa langit, ng aming Diyos ng mga Diyos. Kasi po ito rin po ang turo ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating i-rebuke. Kaya nga po sabi ni Michael, Archangel Michael, sinabi niya po dun sa masamang espiritu, the Lord rebuke you. So, para po mawala ang masamang espiritu na pilit umiistorbo sa ating pag-aaral. Kaya po, sa pangalan ng Panginoong Hesus, by the blood of Jesus, hayya lalahura hayya alla Yesu, hayya lalahura hayya alla Yesu, hayya lalahura hayya alla Yesu. Alam niyo po ako, nakakaramdam kasi ako. Nararamdaman ko, lalong-lalo na kapag ako'y nagbabasa, ang mga umiistorbo sa layunin ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, sisimulan ko pong muli ito, pero kanina po meron akong introduction na nagawa na, mga 30 minutes din po yun, mga kumbaga kwentuhan o usapan muna sa pasimula ng pag-aaral natin. Kaso po may biglang umistorbo nga lang, kaya ang ginawa ko po ay inedit ko na lang, pinaiksi ko na lang. So, i-upload ko rin po yon kasi may mga explanations din po ako doon, mga dagdag na kaalaman po. Kaya hindi ko na po dinilit yon. Inayos ko na lang at saka
i-upload ko rin siya after po ng ating pagbabasa. Kaya po ngayon, uumpisahan po nating magdasal, mag-pray, at hilingin natin ang banal na Espiritu ng Diyos na kahit may nakapaligid na mismong gustong makialam sa ating pagbabasa, ay sa pangalan ng Panginoong Jesus, by the blood of Jesus, let's rebuke him. Let the Lord rebuke them all. By the blood of Jesus, in the name of our mightiest Jesus Christ, pinaalis po natin ang lahat ng mga hindi nakikita, subalit nararamdaman natin. Ako po nararamdaman ko. Kaya by the blood of Jesus, let the Lord rebuke them all, para wala sila o hindi sila makaistorbo sa atin. Kaya po, let's pray na po bago po umpisa ng pagbabasa, para po makapakinig na po kayo ng mga salita ng ating Diyos na buhay, ng Diyos ng mga Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga aral. Kaya po muli, magdasal na po tayo. Our Father God in heaven, we are here. Maraming salamat po, Ama. At naniniwala po kami na ang kalakasang mula sa iyo at ang mga anghel ay pinababantay mo sa amin. At ganun din po ang banal na Espiritu na siya mong pinapagitna sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig, ay naririto na po sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. We give you thanks, we glorify you for this new day of November 30. Maraming salamat po, Ama. At lahat po ng pinadala mo para makapakinig nito ay hinihiling ko po, Ama, na abutin mo po silang lahat ang kanilang mga buhay ng iyong himala, ng iyong mapagpalang kamay. Liwanagan mo po ang kanilang buhay sa araw-araw at patatagin sila upang makapagpatuloy ng pagsunog ng pakikinig sa iyong mga salita at ng kanilang maalaman ang lahat ng karunungang nagmumula sa iyo, Ama, upang mapagtagumpayan naming lahat ang lahat ng mga pangiistorbo ng kaaway sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Dahil kami po ay masaya sa kanyang pagdating. Hinihintay po namin siya ng maluwag sa puso at kami na po ang pinakamasaya sa paghihintay sa kanyang pagdating. Salamat po, Ama. Our God Jehovah, our Yahweh El Shaddai, we praise you, we give you thanks, we glorify you, we honor you. The worship and praise is only for you. Through your Son, Jesus Christ, our King and our Savior, we praise you, Father God. We love you. And we thank you for all the great and blessings that you always given to us. Sa mga nagdaan at kasalukuyan at sa mga darating pa. Maraming salamat po. At muli po, sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu, ay ibigay mo po nawa sa amin ang lahat ng karunungan upang aming maalaman, maintindihan, at mapatunayan. Ganon din sa aming buhay sa araw-araw ang iyong kabutihan at ang iyong tunay na pagmamahal. Maraming salamat po. We praise you and we honor you, our living Father God in heaven, through your Son Jesus Christ, our King and our Savior. Amen. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Muli po mga kapatid, umpisahan ko na pong magbasa at ang nakalagay po dito ay Hebreo 11. Dahil naririto na po yung aking mark na inilagay na sa Hebreo 11. Ang pananalig sa Diyos.
Kaya po muli po mga kapatid, umpisahan na po natin. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Ayun. Napakaganda po ng introduction nito na ang naka-specify po sa kanya ay ang pananalig sa Diyos. Naniniwala naman po ako na ang lahat po ng nakikinig dito ay nananalig sa ating Diyos ng mga Diyos. Kaya po kayo naririto dahil ipinadala kayo ng Diyos para makapakinig at magamit po natin sa ating buhay. Ito po, continuation na po tayo. Chapter 11, verse 5. Di po ba kinalugdan si Abel? Ano po, nasusulat po dito. Kinalugdan si Abel dahil naghandog siya ng mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Ibig sabihin po talaga ang tao kahit patay na or kahit wala na sa mundo, pag po ang pananalig niya ay talagang solid, matatag, kahit na po pala patay na ang tao ay nagsasalita pa ayon po dito. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig. Tingnan niyo po yun, ganong kakapangyarihan ang pananalig. Ang pananalig sa Diyos. Inulit ko lang po yung phrases na to kasi para matandaan po natin. Ngayon po, as what I've said, continue na po tayo sa chapter 11, verse 5. Sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Ganyan din po tayo. Although, si Enoch po talaga kasi ay tao ng Diyos talaga na matatag noon, panahon ni Enoch. Ngayon po, sa panahon nga naman po tayo ngayon, ang mga nananalig po sa Diyos, kahit na mawala na sa mundo, ay buhay. Yun po ang ating reward, buhay. Kasi po, natural talaga sa tao na, at naniniwala naman po ako na alam nyo yan, na man dies once. Mamamatay po ng isang beses ang tao. Yun po ang nasusulat sa Biblia at nananalig ako doon. Naniniwala naman po ako na naniniwala din po kayo doon. At may nakasulat din naman po na pagdating ng Panginoong Hesukristo ay mayroon pang mananatiling buhay. So meaning, pagdating ng Panginoong Hesukristo, meron pa ring buhay. Kasi nga, sabi nga, di pa, what I've said before, sabi nga po, sa binasa ko ay paiiksian ng Diyos ang panahon. Yun po. Kaya, napaka-posible po na may buhay sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kasi po, unang-una na nga, ay ang ating Panginoong Hesus ay lahat ng kanyang sinabi ay na mga sign, kumbaga sa sign, ang mga nasa mga
nasa 95% na po tayo ngayon 90% na po ng sign ng Panginoong Hesus So, gano'n na lang po yung 5% or 10% na hindi pa dumadating. Katulad po, inuulit ko, sabi ko nga sa inyo, na ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lang sa Diyos. Makuya nyo po yun. Kaya hindi po porke sinabi na 7 days na nilikha ng Diyos ang ating daigdig, yun po'y araw dito sa atin sa mundo. Hindi po ganun yun. Kasi po, magkaiba ang araw ng Diyos at ang araw natin. Yung conversion. Eka nga po, kung sabi nga, nasusulat sa Biblia, kung ang 1,000 taon ay sa atin, sa atin pong tao, dito po sa mundo, ay isang araw sa Diyos, gano po yun? So, meaning, kung 7,000, sa 7 days, 7,000. 7,000 years sa atin. Hindi po katakataka yun. Kasi ayon sa mga siyensya, na ang siyensya naman, syempre, ang nag-aalaw dyan din, ay ang Diyos din naman po yan. Ang ating Diyos ng mga Diyos, ang ating Ama. Sa siyensya, inaalaw din po niya yan. Binibigyan sila ng karunungan ng Diyos. Ayon po sa kanila, tayo ay nasa 6 billion. Billion nga ba yun? Hindi ako nagkakamali. 6 billion, trillion years na tayo. So meaning, sabihin mo, bago maging nasa 6, so nearest to 7 na po yun. Alam nyo po, ang ating Diyos ay, ang kanyang numero ay 7. Mostly, kung po tayo ay makikinig, magbabasa, ang kanya pong numero mostly ay 7. Kaya po, He created the world on 7th day. On 7 days. So, one day in our God, in our living God, is equivalent to 1,000 years o days sa atin. Tama, 1,000 years. 7 days natin, 1 day in our God, 1,000 days sa atin. 1,000 years sa atin. Ganon. 1,000 years. Nasa ilang years na po ba tayo? Nasa millennial na nga tayo, mahigit pa. Pero, yan naman po ay mga computation sa science. Kaya po, kung ikukumpara po natin sa mga sign ng ating Panginoong Hesus na ibinigay niya, malapit na po tayo, nasa pinto na tayo, hihintayin na lang natin bumukas ang pinto. Kaya nga po dati ako binahaginan ko po ng salita ng Diyos, sabi ko po sa kanya, nako, kailangan natin wag tayo magpatumpik-tumpik. Kailangan natin on the spot tayo ay mag-aral, sumunod, makinig. Yun naman po ang sinabing mahalaga, di po ba? Tayo ay mag-aral, makinig, sumunod at gawin natin sa ating buhay. Yun po, yung 4 na yun ang napaka-importante sa atin na mga anak ng Diyos. Sabi ko po sa kanya, kung ko-compare mo sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, ang pangyayari ngayon na sa pagdating ng Panginoong Hesus ang mga sign, tayo po ay nasa huling panahon na. Kumbaga, nasa pinto na tayo. Bubuksan na lang yung pinto. Napatawa nga po ako dun sa sinagot sa akin sana daw wag muna bumukas yung pinto.
ipag-pray ko daw po muna na wag bumukas yung pinto. Parang ganun, either dun sa dalawa na yun eh. kaya nga napatawa ako dun sa nabasa ko yun eh. Kaya alam niyo po, kaya isa rin sa nagustuhan ng Diyos ang tao talaga. Mahal na mahal niya ang tao. Kaya yun ang ikinagagalit ni Lucifer, ni Satanas, ng Diablo. Maganda kasi po nung anghel pa siya, Lucifer ang pangalan niya. Nagniningning na tala, shining star. Yun po pala ang ibig sabihin ng Lucifer. Pero dahil nga siya'y lumaban sa Diyos, siya ay naging si Satanas. Yun po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Kung napakaganda-ganda niya dati, tunay naman. Nakita nyo naman sa mga, kahit sa mga movie, pinakita ko ano itsura niya, di ba? So, totoo man yung nasa movie o hindi, ayon naman po sa Biblia, ang ating pagbabatayan. Kaya nakita po natin na ang sabi nga po sa kanya pa isang matandang dragon. Kimakuya nyo yung isang matandang dragon, kung ano yun, kung ano itsuran yun. Diba? Eto na po tayo, nandito na po tayo sa 5 Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga bumahanap sa Kanya. Ayan, maliwanag po At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, may mga tao po na nananalig sa Diyos na sinasabi, nagpe-pray sila, pero nagtataka sila, bakit hindi dumadating yung prayer nila? So, pinaka-the best po, kung meron tayong mga kakilalang ganyan, i-advise nyo po na aralin mo muna yung sarili mo. Search mo muna yung puso mo. Sa tingin mo ba talagang nagtitiwala kang may Diyos? Naniniwala kang may Diyos? At talaga bang tunay na naniniwala kang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala? So, kailangan po muna nating i-research. Kaya kumbaga, talaga pong pag nagpe-pray tayo, kailangan po ang puso natin malinis. At talagang tayo ay humbling to the Lord. Talagang nagpapakababa po tayo at talaga pong dapat ina-accept natin na kung wala ang Diyos sa atin, wala rin tayo. Yan po ang isang pagpapakababa sa Diyos. Tatandaan po natin yan. Ito na po tayo sa 7. Kapitulo 7. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Yan. Yung mangyayari po na hindi pa nakikita, ang mga tao po na naniniwala ay napaka-bless. Sinabi po ng Panginoong Hesus yan. Blessed are those who believe and trust na hindi pa nakakakita. So, ibig sabihin, hindi pa nila nakikita yung darating pero naniniwala na sila at nagtitiwala at naghihintay. Ayan po. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay marigtas. Sa pamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan.
at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya, at humayo siya bagamat hindi niya alam kung saang paroroon dahil din sa kanyang pananalig. Siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ulitin ko po dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na, may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ayan, ako rin po ganun ang pakiramdam ko. Dayuhan lang. Totoo po yun, dayuhan lang naman tayo sa mundong to Kasi nga, hindi naman ang plano ng Diyos ay mabuhay tayo ng palagi-palagi dito sa mundong to Kasi nga, tinapon na po dito si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya, kailangan po ng Diyos na kuhanin niya tayo dito. Alisin niya tayo dito. Dahil si Satanas na nga ang naghahari dito sa mundong to. Kaya hindi po nakapagtataka na ganito ang mundo natin. Kaya yung mga hindi nakakaalam sa Biblia, syempre natatakot, nagugulat, nasusurprise, pero ang totoo po, kung nagbabasa sila ng Biblia, ay tunay na malalaman nila na talagang nang mangyayari yon kasi nasusulat. Kaya po ito na tayo sa chapter 11 verse 12 ng Hebreo. Silang lahat ay namatay na, may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakita ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila na sa sariling bayan kung ang naaalala nila'y ang lupain pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit, kaya't hindi ikinahihiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. O ayan, ako po yun. Naniniwala po ako doon. Talagang 1,000 percent o trillion percent naniniwala ako dito sa sinasabi ng Biblia na nasusulat, at sinabi rin po ng Panginoong Hesus yan. Mauuna siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan dahil ipaghahanda niya sila ng kanilang panuluyan. O yan, kasi nga po ang sabi ng Panginoong Hesus, sa kaharian ng aking Ama ay maraming mansyon. Yan. O tingnan nyo po, mansyon ha? Ano pa ang hahanapin nyo?
Kaya po sa totoo lang, maganda ang ginawa ng Diyos na mundo. Kung hindi nagkasala ang unang tao na si Eva at si Adan. At pangalawa, kung hindi naitapon si Satanas dito sa lupa. Kasi nga po, nang magtagumpay ang ating Panginoong Hesus, si Satanas ay inilagpak na rito sa lupa kasama ng kanyang mga alagad. Yan po, basahin niyo po yan sa Revelation kung gustong-gusto niyo, kung for the benefit of the doubt. Basahin niyo po, nasa Revelation po yan. Revelation 12:9. Palagi ko po yung ibinabahagi sa mga taong nalilito kung bakit ganito ang mundo natin. Revelation 12:9. Kasi nga po, dahil naririto si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya po ito, nagbabasa tayo, ay naku, nakapaligid yan. Pero, hindi sila makakakilos sapagkat ang banal na spirito at ang mga anghel ng Diyos ay nakabantay sa atin sa tuwing tayo ay nasa harap ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. Kasi po itong pagbabasa natin, pakikinig natin, pagtanggap natin sa mga salita ng Diyos, kinakain natin dito sa ating buong kaluluwa, ang presensya po ng Diyos ay sumasa atin at nasusulat din yan na ang kanyang presensya sa nag-aaral ng salita ng Diyos ng higit sa isa o dalawa ay sumasa gitna siya. Kaya po siya'y sumasa atin, tatandaan niyo po yan. Eto na po tayo. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti yaong nasa langit. Kaya hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila sapagkat pinaghanda niya sila ng isang lungsod at nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay at humawak siya sa puno ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit nang mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbiling dalhin ang kanyang mga buto. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moses ay hindi na takot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya'y may sapat ng gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng paraon. Inibig pa niyang makihati sa kapighatiang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandali ang aliw sa nadulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakapangako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kuya, ate, mga kakilala, mga teacher, mga friends around the world, relatives around the world.
and mga kasamahan ko sa trabaho, kung kayo may nakikinig, imagine nyo, ayan, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Dapat lahat po tayo at lahat sana ng tao ganito Kasi kung ganito po ang tao, kung nakapako ang kanilang mga paningin, mga pag-iisip sa gantimpala sa hinaharap ng Diyos, hindi sila mangungurakot, hindi sila mga nanakaw ng mga kabanambayan, hindi sila magpapahirap sa kanilang kapwa. Kasi nga, love your God with all your heart, mind, and soul. Once na sinunod po natin yan, unang rule and the greatest commandment of all commandments, of all laws. Yan po ang pinaka-greatest. Love your God with all your heart, mind, and soul. So, ibig sabihin, mahalin mo ang inyong Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa. So, sino ba ang pag nagmahal sa Diyos ng buong puso, isip, at buong kaluluwa ay gagawa ng masama? Kasi syempre matatakot siya sa Diyos niya. Matatakot siya sa Diyos na gumawa ng masama, nang gumawa sa kanyang, na lumabag sa kanyang Diyos. Syempre susundin niya ang kanyang Diyos kasi mahal niya ang Diyos. Ayaw niyang magalit ang Diyos. Ayaw niya na kapag siya may ginawa, malungkot ang Diyos. Yun po yun Kaya po, dalawa lang na sa, yung di po may 10 commandments, ano po? Nung panahon na po ng Panginoong Hesus, although yun ay naging dalawa, yung God and man, nakapokus po sa God and man, yung first and foremost, love your God with all your heart, mind, and soul, sa God po yun. Tapos yung the second, no less great, sabi nga ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi naman masyadong mababa, pero sumusunod sa kauna-unahang pinakamahalagang utos, yung love your neighbor with love your neighbor as you love yourselves. Yun po, as you love yourself. Yun po yung pangalawang utos. O sige nga po, pag minamahal mo ang sarili mo, ang kapwa mo ng katulad ng sarili mo, gagawin mo bang gumawa ng masama sa kanila? Di ba hindi? Kasi ayaw mong may gumawa ng masama sa'yo, ayaw mong may mangyaring masama sa'yo, at ayaw mo rin na may mangyaring masama sa kapwa mo. Di ba? Kaya po sinabi nga na, love your neighbor as you love yourself. Kung paano mo minamahal ang iyong kapwa, kung iyong sarili, kung paano mo minamahal, ganun mo din mahalin ang iyong kapwa. So, katulad po nung sa unang-una na first and foremost greatest commandment, yung love your God with all your heart, mind, and soul, pag minahal mo po ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang iyong Diyos, lahat ng gusto ng Diyos, lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat ng ipinapautos sa iyo ng Diyos, lahat ng ipinapagawa sa iyo ng Diyos, gagawin mo kasi takot ka sa iyong Diyos. Kasi once po na nagawa nyo yun, proven ko po ito. Once po na nagawa nyo yun, alam nyo po ang inyong panalangin, yan po ay music sa tenga ng Diyos. Kaya po pag nalanalangin kayo, na talagang ramdam nyo yung pagmamahal nyo sa Diyos, pagtitiwala nyo sa Diyos, ng inyong buong puso, buong isip, no question to ask. Pag po meron kayong hinihiling, pinepray, na alam naman ng Diyos na makabubuti sa inyo, ay on the spot, ibibigay po sa inyo yun. Pero pag alam naman ng Diyos na, syempre, hindi naman kayo mananalangin ng hindi makakabuti sa kapwa nyo, ano po? Syempre, kailangan po, pag nananalangin tayo, makabubuti sa atin, makabubuti rin sa ating kapwa. At lalong-lalo na, hindi magagalit ang Diyos. Kailangan kalooban din ng Diyos. Kaya po, huwag po tayo magtaka kung may mga kahilingan tayo na minsan tumatagal kasi merong right time ang Diyos. At kung ito naman po'y alam ng Diyos na hindi makakabuti sa inyo,
dahil nga minamahal kayo ng Diyos, hindi niya po yan ibibigay. Pero kung alam naman niya na dahil makulit tayo, ibibigay pa rin niya, kaya lang siguro tatagal. Ngayon, bibigyan ka muna niya ng paghahanda para just in case dumating yung mga bagay-bagay na disadvantages dun sa hiniling mo, handa ka. Ganun po yun. Parang ganito. Ako po, kahit example ko po ito in my own life. Hinihiling ko po noon kasi hindi ako naghangad na magkasasakyan, hindi ako naghangad na magkalisensya, hindi ako naghangad na kasi kung hiniling ko po yan, kung gusto ko po yan, sa Pilipinas pa lang, nagpagawa na ako ng mga lisensya katulad po nung mga pumupunta dito sa Japan na may lisensya na sila international. Kasi po may mga kamag-anak po ako sa LTO ng Pilipinas. Lalong-lalo na, hindi po ako mahilig maglalapit sa kamag-anak kahit pa halos lahat ng ahensya sa Pilipinas, meron akong kamag-anak. So, hindi po talaga ako nag-isip o hindi ko naisip na darating sa buhay ko na ako'y magkakasasakyan. Dahil bisikleta lang po, sa totoo lang, takot ako mag-drive Hanggang dun lang sa bakuran namin sa Pilipinas ako nagbibisikleta Pero, kapag naaalala ko, nung bata akong 8 years old, tumatakas pa po ako sa lola ko para lang ako mag-aral ng bisikleta. So, hindi ko alam kung bakit parang pursigido ako na mag-aral magbisikleta at eager ako matuto. Kaya po tinuturuan ako nung aking kamag-anak na second cousin ko yata yun Bale, kasi po mag-first cousin yung aming mga magulang. So, second cousin. Sabi ko po sa inyo, kahit nagkakandabagsak-bagsak ako dun, semplang ako sa bisikleta, kaya ako maraming sugat sa tuhod peklat pala. Kasi nung bata po ako, nagkakasugat-sugat ng tuhod ko dahil nga po sa pag-aaral ng bisikleta. At lahat ng kuya ko, palibhasa kuya, lahat sila against sa pag-aaral ng bisikleta, kaya tumatakas po ako sa gabi. Hanggang papaluin muna ako ng lola ko bago ako makapasok sa bahay kasi po yun ang kondisyon. Kung gusto mong makauwi, makapasok ng bahay, papaluin ka. O edi ako po, nagpapapalo ako para makapasok ako ng bahay. At huwag ka iiyak. Pag umiyak ka, pumiyok ka, masusundan yun. Meron akong kuya, sumbongero yun sa lola ko Yun po yung number 1 umaatake sa akin ng bata ako na ayaw akong palabasin, ayaw akong pagbisikletahin, bagay, siyempre, kuya, tsaka ako yung bunso nila, ako yung baby girl nila, kahit pa sabihin mong nasa lola kami nakatira, talagang pinagbabawalan ako, pero, yun po, naaalala ko po ngayon yun nung nandito na ako kaya pala, may purpose pala ang Diyos, kasi pagdating dito, sa ayaw sa gusto, kailangan ko magbisikleta. Kasi dito po, halos lahat, nagbibisikleta. Kasi nga, yun ay service mo. Magiging service mo sa pamamalengke mo, sa ganito. Kasi unang-una, bihira, hindi po ganong karami ang taxi at bus dito. At saka, ang taxi po rito, mahal. Ang bus dito, mahal. So, syempre, no other choice kung hindi magbisikleta ka. So, tinuruan po ako ng asawa kong magbisikleta at ako'y sumemplang din at 2 taong ko pong iniinda yung sakit ng aking paa na sumemplang. So, yun po yung ibig ko sabihin na may mga bagay tayo na hindi natin alam na magagamit pala natin pagdating ng araw. Tapos nung nandito na ako, kumukuha ako ng lisensya kasi naranasan ko yung hirap ng pagbibisikleta, yung pagtalon-talon ko sa train. Na sasarado na yung train, tatalunin ko pa yun para lang makaabot ako dun sa trip na yun, sa oras na yun. Tapos yung paghintay ko ng bus ng aming ng kumpanya namin na talagang umuulan ng snow, nandun ako sa station, sa lamig po nun. Tapos
hindi ko pa naging dahilan po yun para kumuha ng lisensya. Naging dahilan ko yun nung pag umuwi yung anak ko, nakita ko basang-basa ng ulan, although nakabisikleta siya, basang-basa ng ulan. Tapos sino ba naman, ikaw naman magulang, syempre yung medyo masasaktan ng puso mo pag umuwi yung anak mong basang-basa. Hindi naman siya palaging masusundo ng utosan niya o ng asawa ko para sunduin kasi may trabaho din yon. At ganun din po ako, kaya hindi po ako pwede ring sunduin ng kruma ng asawa ko or ng sasakyan kasi may trabaho rin siya palagi at ako naman hindi naman palagi masusundo, kaya tinuruan din niya ako magbisikleta. So dumating na po sa puntong kailangan ko na ng sasakyan dahil nung dumami na yung mga incheck sa kumpanya ko, talaga pong mapapaaway ka sa pagsakay lang ng bus. Kaya naging dalawa po yung aking reason. Itinaas ko sa Diyos yun, yung pagsundo ko sa anak ko, at saka yung ayokong mapaaway palagi sa pagsakay lang ng bus, kasi ako kauna-unahang nasa linya, pero sa haharangan ako ng mga incheck. Ay syempre po, mapapaaway ka. Ayun, kaya nag-start na akong magkuha ng lisensya. Kahit po utang, kumuha ako ng lisensya. At yun naman po, na sabi ko nga sa inyo, matagal din ako nakakuha ng lisensya dahil nga binuli-buli ako. Pero yung pagbuli po sa akin yun, nakakabuti po sa atin yun yung pagbuli-buli sa atin yun. Kung tayo'y may Diyos, kahit tayo ibuli nila, meron pong purpose ang Diyos yun. Pag-aaral sa atin yun. Para just in case dumating yung araw na tayo, maging maingat tayo. Kasi po, pag may lisensya tayo, katulad ng marami na pag nakakuha ng lisensya ng madalian, easy lang, nakaka-aksidente sila, hindi tama. Pero po, pag ang lisensya mo pala, pinagpaguran mo, pinaghirapan mo ng pera, luha, sipon, pagod, walang tulog, talaga po palang ganun mo mamahalin. At pag dumating din yung punto na nagkaroon ka ng trouble, maiintindihan mo. Kaya naintindihan ko po yung mga bagay na nagpray ako na on the right time ng Diyos, saka po dumating. Ganun po. Kaya po, yung po mga bagay na alam ng Diyos na kailangan niya tayong ihanda, ibinibigay niya po yun ng hindi on the spot. Pero yung mga bagay na pagpe-pray natin, na alam niya na kahit ibigay niya sa iyo ngayon yan, alam mo gagawin mo. At alam niya na makabubuti sa iyo, ay ibibigay niya po yan on the spot. Pero kung may hinihiling ka na alam niya na kailangan niya kang ihanda, i-prepare ka niya, bigyan ka ng aral, para maging matatag ka anuman ang mapaharap sa'yo, ay hindi po niya agad-agad ibibigay yan on His right time. O ayan po, napakahaba po nung aking sharing. Buhay na patutuo po yan. O dito na po tayo, continuous na po tayo sa chapter 11 verse 17. Yan po yung isinare ko po, ay yung difference ng prayer mo on the spot na ibinigay sa'yo at prayer mo naman on right time ng Diyos. Yun po yun. O ito na po tayo, muli natin basahin ang 17. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinhagang pangungusap na balik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. At
humawak siya sa puno ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbiling dalhin ang kanyang mga buto. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng paraon. Inibig pa niyang makihati sa kapighati ang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ayan po. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Dahil sa pananalig na ito, kaya niya itinatag ang Paskwa. Excuse me. Sorry po. Ayan po. Naku, inuubo na naman ako. At nakaupo lang po ako dito, nagbabasa, pero ang lalamunan ko po talagang ayan, uminom na po ako. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moses na alisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos dahil din sa pananalig. Ito, kaya niya tinatag ang Paskwa. Tingnan nyo po, pag may mahalaga, napakahalaga po itong salita ng Diyos Pag meron akong binabasa talagang pinakamahalaga, ito, isa sa pinakamahalaga ito Ang pananalig din sa Diyos ang nag-uudyok kay Moses na lisanin ang Ehipto. Kahit magalit ang hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananalig na ito, kaya niya itinatag ang Paskwa at iniutos ang pagpapahid ng dugo sa mga pintuan ng bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang mga panganay na Israelita. Dahil po sa pananalig. Ano po ba yung pananalig? Di po ba faith yun? Yun po, pananampalataya. So, kaya po itong lalamunan ko, ni-istorbo na naman ang kaaway ng Diyos para magpahinto-hinto ako sa pagpapaliwanag dahil narito tayo sa punto na napakahalaga, yung pong pananalig. Pananalig sa Diyos. Kaya po pinakita dito, binasa ko po yung mga pananalig na binanggit ng mga tao ng Diyos nung unang panahon. Kaya po mga kaibigan, ito pong nasa 29 na chapter, dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto, sila'y nalunod. Ayan, o tingnan nyo, ito po tayo sa napakagandang punto Pinakita dito na ang pananalig ni Moses
ang siyang isa sa pinakamatatag na sandata. Kasi kung hindi matatag ang pananalig po ni Moses sa libu-libong Israelita na itinahwid sa Jordan River, kung hindi po matatag ang pananalig ni Moses, hindi po mangyayari yung pagtawid na yun. Pero matatag si Moses. Kaya po nga dun sa punto na yun, nun naintindihan ni Moses na sigurado niya na talagang ang Diyos niya ay yung Diyos na yun. Yan po. Kaya po mga kaibigan, ito pong Hebreo, to be continued po natin ito. Nandito po tayo sa susunod sa 30 na po tayo. Babasahin ko po yung 30. After this po, babasahin ko po yung 30 at kung hanggang saan po makarating itong ating record. Nasa 55 na po kasi. So, mag-pray po muna tayo para sigurado. At i-continuous ko na lang po sa next record. O sige po, mga kaibigan, mabiyayang araw sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, at nawa ay nakapagbigay ako sa inyo ng kaliwanagan, aral, sa pagitan ng ating banal na espiritu, naintindihan nyo, at kumbaga na-relieve din kayo sa pamagitan ng mga salita ng ating Diyos, sa pagkausap niya sa atin, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako po'y tunay na nagpapasalamat sa mga taong ipinapadala ng Diyos para makarinig. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa totoo lang, ang isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos at seryoso siyang makinig, makaalam ng salita ng Diyos at siya ay tunay na nagbibigay ng atensyon sa salita ng Diyos, tunay na maraming anghel na nagpapalakpakan at masaya na nasa langit. Yan po. Kaya po tayo, kapag po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay kainin po natin sa puso natin. When we say kainin po natin, insert po natin sa buong kaluluwa natin, i-intact po natin sa puso natin. Kasi magagamit po natin yan para hindi tayo basta-basta magugupo ng kaaway ng Diyos. Kaya po, hanggang dito na lamang po muna. At isusunod ko naman po agad, kaya lang sa susunod na audio na po. Dito po kasi matatapos na 1 oras. O sige po mga kapatid, muli, matatapos na yung 1 oras na ating audio record. Kaya po, maraming salamat. Pagpalain kayo nawa, saan man kayong lugar, bansa, naroroon, sa parte ng mundong ito, na mga nakikinig, ay kayo po naway pagpalain ng ating Diyos at bigyan ng higit sa sapat na kalakasan sa lahat ng mga kinakaharap natin sa buhay sa araw-araw, sa buhay pamilya, buhay kaibigan, sa lahat ng party at klase ng sitwasyon sa buhay natin. Nawa po'y pagpalain tayo, bigyan ng kalakasan, at samahan po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na bilang tagatulong sa atin na pinangako ng Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, kaibigan, kakilala, sa inyo pong lahat na mga kamag-anakan, sumainyo nawa ang Diyos ng mga Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo na nasa langit. Kaya po, muli po, maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw. Ang pagpapala po ng Diyos at kapayapaan ay sumaatin pong lahat at sa inyong lahat, saan man kayong naroroon sa mundong ito. God bless you all, at muli po ay wait nyo na lang po ang susunod. Okay, God bless po mga kaibigan. I love you all. Bye-bye.